Good news po ito mga kababayan, Pilipinas bibili na ng submarino para labanan ang mga submarino ng China na illegal na pumapasok sa West Philippine Sea. China gulat na gulat sa ginawa ng Pilipinas. Kung bayan umalma, dating Pangulong PRRD makasarili, gustong ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Hindi po. Hindi ako papayag. Hindi rin po papayag. Hindi ako papayag kasi isa lang yung Pilipinas natin eh. Hindi na pwedeng dalawang presidente. Trupang Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Plano ng Pilipinas na bumuli ng mga submarino para ipagtanggol ang soberanya sa South China Sea. At ayon pa nga umano sa sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, nito lamang Pebrero 1, Huwebes lamang, ikatlong yugto ng modernisasyon ay sumasailalim umano sa pagbabago at diskarte mula sa panloob na patungo sa panlabas na depensa. Maaari din tayo isang malaking hukbong pandagat. Unik umano, magkakaroon tayo ng hukbong pandagat na mga ngalaga sa ating mga karapatan sa teritoryo at soberanya. Anya ang ikatlong yugto ng plano ng modernisasyon na sumasailalim sa mga revisyon upang masing maangkop ang pangangailangan ng bansa ay tinatayang nagkakalaga umano ng 2 trilyon na piso o mahigit kumulang 35.62 billion US dollar. Ipapatupad umano ito sa loob ng ilang taon. Tayon pa nga umano sa nakalat nating informasyon, suportado umano ito ng National Security Council ang plano ng Pilipinas na bumili ng submarino bilang bahagi ng military modernization at depensa sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ika-125 na anibersaryo ng Philippine Navy na bahagi ng plano ng gobyerno ang pagbili ng submarino, ngunit hindi pa tinitiyak kung kailan ito mangyayari. Ito na mga kababayan, believe na talaga ako sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa patuloy na kanyang suporta sa mga modernization program. Ninanais niya na mapalakas pa ang panlabas na depensa ng bansang Pilipinas. Nakikita naman natin ang unting-unting pag-usad ng mga kagamitan pandigma dito sa ating bansang Pilipinas mga kababayan. At ayon pa nga dito, kapag meron na tayo nito ay meron na magbabantay umano sa West Philippine Sea dahil sa mga illegal na pumapasok ng mga submarino ng mga inchik dito sa West Philippine Sea. Mababantayan na umano ng ating Philippine Navy ang ating mga karagatan, ilalim man o taas ito mga kababayan. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pangunahing layunin ng Pilipinas sa pagbili ng mga submarino ay upang palakasin ang kakayahan ng Philippine Navy at mapabuti ang depensa ng bansa lalo na sa West Philippine Sea. Ang mga submarino ay maaaring magamit para sa iba't ibang misyon tulad ng surveillance, reconnaissance, anti-ship warfare. Ang pagkakaroon ng submarine ay magbibigay rin sa Pilipinas ng mamalaking kakayahan, pagdepensa at deterrence laban sa anumang potensyal na banta. Bukod dito, ang pagbili ng mga submarino ay bahagi rin ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines na naglalayong palakasin umano ang kakayahan ng ating militar. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, inanunsyo po ito ay dumating sa panahon na lumalaking tensyon sa China dahil sa mga alitan nito sa teritoryo sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Tinutukoy ng Maynila ang bahaging iyon ng South China Sea sa loob ng eksklusibong sunang pang-ekonomiya nito bilang sa West Philippine Sea. Hindi agad masabi ni Trinidad kung gaano karami mga submarino ang balak makuha ng Pilipinas, ngunit sinabi niya na tiyak niya na higit sa isa. Nagpakita ng interes ang France, Spain, Korea, Italy sa pagbibigay sa Pilipinas ng submarino. Kasama na nga rito ang Indonesia. Nakaraang taon, hinihimok ng Pilipinas ang submarino ng Indonesia. Tayon pa nga dito, ang pagkakaroon umano ng submarino sa isang bansa ay napakalaking tulong ito para sa pagdepensa, lalo na sa mga teritoryo. Ang mga submarino ay may kakayahan umano na magpatuloy sa operasyon sa ilalim ng tubig na hindi nahahalata na nagbibigay sa kanila ng strategic advantage laban sa ibang uri ng banta. At ayon pa nga dito, may kakayahan umano ito manatili sa ilalim ng tubig ng matagal na panahon. Mayroon silang maditik at matarget ng kaaway. Ito ay nagbibigay sa kanilang kakayahan na magsagawa ng mga state operation tulad ng reconnaissance at surveillance. Ang mga modernong submarino ay may kakayahan mag-launch sa torpedoes at mga missile laban sa iba pang mga barko at submarino. Ito ay nagbibigay sa kanila ng mahalagang papel sa anti-ship, anti-submarine warfare
Ang pagkakaroon ng mga submarino ay nagbibigay umano ng deterrence laban sa anumang potensyal na banta. Ang kaalaman ng merong mga submarino, ang isang bansa ay maaaring magpabago sa estratihiya ng isang potensyal na kaaway. Ang mga submarino ay mayroong magagamit para sa force prediction na nagpapahintulot sa isang bansa na ipakita ang kanyang militar presence sa iba't ibang bahagi ng mundo. Submarino ay makakatulong sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas sa pagtiyak na ang bansa ay handa at may kakayahan harapin ang anumang potensyal na banta sa ating mga teritoryo. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo sa mga narinig mo? Papayag ka ba na magkaroon ng submarino ang bansang Pilipinas? At sa iba pang mga balita. Guys, magtatanong po tayo dito, nandito tayo sa may Cavite. Magtanong po tayo dito again sa sinabi ko ni Pangulong PRRD na kung papayag ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. So ito po, may maitatanong po tayo dito. So, eto si... Hello sir, ma'am. Ayan. Eto si ma'am, unahin ko muna. Ma'am, papayag po ba kayo na maiwalay yung Republika ng Pilipinas sa Mindanao? Hindi po. Ayan. Sir, kayo po, papayag po ba kayo na mahiwalay, sir? Hindi ako papayag. Bakit, sir? Basta hindi ako papayag. Ayun. Kayo, ma'am, papayag po ba kayo, ma'am? Hindi. Parte pa rin ng Pilipinas yan. Ayun. Ano, sir? Parte pa rin ng Pilipinas yan. Ito pa rin ng tao dyan. Kailangan sama-sama tayo. Ayun. Kayo, ma'am? Hindi rin po papayag. Ayun. Kay sir, papayag ba? Lalo na ako hindi ako papayag kasi isa lang yung Pilipinas natin eh. Hindi na pwedeng dalawang presidente. Isa lang dapat ang presidente natin. Ayun. Thank you, sir. Taga saan po ba kayo, sir? Sa probinsya, Dumaguete ako. Pero sa ngayon, nasa Bulihan kami. Kami po yung Task Force Bulihan, Task Force Bayani Ayun. ng Bulihan. So, sir, sa naging payag ba na PRRD, anong masasabi niyo dun na gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Parang ginagawa kasi niya, sinasarili niya eh. Sa atin kasi, dapat, kung isa lang ang presidente, isa lang. Kasi parehas natin Pilipino, hindi naman tayo ibang bansa eh. Nasa ulo tayo ng bansa natin eh, ba't paghiwalay pa natin? Thank you, sir. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Papayag po ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Hindi na sangayon, sir. Ayun. Hindi. Bakit po, sir? Kasi parang isa naman talaga yung ano eh, yung Mindanao ang Pilipinas eh. Magkalapit, magkadikit lang talaga. Isa lang talaga yung ano. Ayun, isa lang talaga. Sir, kayo, sir? Yan para sa akin, isa lang ang mapa natin eh. Kasako pa rin ng Pilipinas ang Mindanao. Paano natin ihiwalay yan? Kapwa-kapwa tayo, puro Pilipino. Yun, good. Tama po, sir. Ayaw ko. Hindi ako sang-ayon. Bakit, sir? Bakit, tay? Ay, di ba Luzon, Visayas, Mindanao, di ba Los Minda yan? Opo. Ay di wala na yung Minda. Di ba yan ang kulang mapa ng Pilipinas? Tama po. Ayan. Talagang namang kuwan. Mawawatak na ang kuwan. So, tay, anong masasabi nyo sa naging payag ni PRRD na ganun? Ano ang masasabi nyo doon? Wala, ang pangit, hindi maganda. Hindi ko tayo. Kailangan Magkaisa, ano? Buuin, bakit paghiwalay? Iyan. Ano, nag-aaway ba? Iyan. Oo. Di ba?